Hallelujah, Hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin pa natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng 11 na linggo sa kanilang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong tema ay panalangin. Kahapon ay atin pong pinag-usapan ang tatlong paraan na mamuhay tayo sa kabanalan at katwiran, at yon ang paglilimos, pag-aayuno at panalangin. Ngayong araw, tayo po ay binibigyan ng pagkakataong magnilay-nilay tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay tinuturo ng mga taong banal. At para sa mga propita, ang panalangin ay pagpapahayag ng kalooban ng Diyos upang iugnay ang tao sa Diyos. Yun ang sinabi sa ating unang pagbasa sa Karunungan, Aklat ng Karunungan ni Ben Sirac, Kapitulo 48, verse 1 hanggang 14, na kung saan ipinaghanda ni Propeta Elias at siya'y babalik sa anyo ni Juan Bautista at si Eliseo na siyang nagpapahayag ng mga himala kahit na siya'y patay, ay siyang pagpapahayag na ang panalangin o buhay panalangin sa ating Panginoon ay siyang pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos. Ang panalangin sa salitang Hebreo ay tepela, sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang ating ebanghelyo ay sa Koinoko na Grigo, prosike. Pero dahil ito ay nasalin din sa Latin, oratio, sa atin ay panalangin.
At ngayon, tinuturuan tayo kung paano tayo maging matapat sa Panginoon ayon pa sa Salmo 96 sa pamagitan ng pagturo ng ating Panginoon paano manalangin. Na tayo manalangin hindi sa maraming salita, bagkus taos puso na pakikiusap natin sa Diyos. At binigyan tayo ng napakagandang panalangin. Ito yung panalangin ng Ama namin. Ang Ama namin sa salita ng ating Panginoon ay Abino Siba Samayim, na kung saan nasalin naman sa Griego, dahil Griego ang orihinal na pagkasulat sa Koinoko na Griego, ang orihinal na pagkasulat sa ating Ebanghelyo ay tinatawag na Pater Himon, na nasalin naman sa Latin, at sa Latin ay Pater Noster, at sa atin tinatawag nating Ama namin. Ang panalangin Ama namin ay mayroong 7 na kahilingan. Ang unang 3 na kahilingan ay ang pagdulog sa 3 bagay na mahalaga tungkol sa Diyos. Ang kanyang pangalan, ang kanyang paghahari, at ang kanyang kalooban. Una, ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay atin pong matagpuan sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, verso 14, na Yahweh. Ito po ay 4 lang na titik na consonants, wala pong vowel kasi sa Hebreo, na Yod, Hit, Vav, Hit, na kung ating pong banggitin, Yahweh. Ang Yahweh ay ako. Yun yung pangalan ng Diyos. Ang kanyang paghahari. Ang kanyang paghahari ay ang paghahari na siya ay Panginoon ng buhay at ng pag-ibig at ng kabutihan, na napahayag na aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 45, versikulo 21 at sumusunod. At ang kanyang kalooban ay magkaroon ng maayos na buhay na kung saan tayo ay maugnay ng malaliman sa Kanya, na napahayag sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 48, versikulo 12, na ang ating Panginoon, ito yung ating kahilingan. Una, ang kanyang pangalan ay dapat nating sambahin. Pangalawa, ang kanyang paghahari ay dapat sumasa atin at ating sundin ang kanyang kalooban. Pupunta naman tayo sa 4 na kahilingan. Ang 4 na kahilingan ay 4 na petisyon para naman sa atin at sa ating kapwa. Ang una, yung tungkol sa pagkain, na tayo ay magkaroon ng pagkain at magpasalamat sa Diyos dahil sa pagkain ibinibigay sa atin. Noong una, ang mga hinirang na bayan ng Diyos ay nahihirapan sa disyerto dahil gutom sila at walang pagkain, kaya sila'y natukso. Ay ito'y ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, verso 35. Pero mayroon tayong pagkain sapagkat dito sa ating Eucharistia o Misa, ang katawan at dugo ng ating Panginoon ay pagkain para sa atin upang tayo magkakaisa at maging bahagi ng kanyang dakilang sakripisyo sa kaligtasan. Pangalawa, ang pagpapatawad. Na humingi tayo ng patawad, pero ang pagpapatawad ay patawarin din ang ating kapwa, sapagkat hindi po tayo mapatawad ng Diyos kapag hindi po tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Na atin pong mabasa na itong pagpapatawad ay napahayag na sa tinatawag na dakilang jubileo, na mabasa natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 25, verso 8 sumusunod, na ito yung pagpapatawad sa lahat, na ang lahat ay magkaroon ng bagong kaayusan. Pangatlo, ang ating tagumpay. Tagumpay, una sa lahat, na magtagumpay tayo sa tukso ng masama, sapagkat ang masama ay laging nagtutukso sa atin upang tayo ay mapas sa Diyos. Kinakailangan natin ang kanyang lakas at tayo nanalangin na magkaroon tayo ng lakas na o kapangyarihan mula sa Diyos upang atin maigbawan, upang ating matagumpayan at lahat ng tukso ng buhay. At
Ang pang-apat na kahilingan natin para sa atin at sa kapwa ay ang ating kaligtasan. Na tayo ay maligtas sa napakalaki na pagsubok ng masama. Ito yung pangwakas na bahagi ng buhay na tayo ay laging tinutukso at mabulid tayo at mapawala sa Diyos. Kaya ang panalangin ay ang ating ugnayan sa Diyos. Ayon pa ni Santa Teresa de Avila, ang panalangin ay ang pakikiusap sa Diyos na nagmahal sa atin. Kaya ang panalangin ay ang ating pagdulog o paghingi o pakikiusap na may pag-ibig. Pero mahalaga na ang puso natin o taos-puso ang ating panalangin. Sapagkat kung wala tayong gana, hikab ng hikab tayo o tayo naantok, kulang tayo sa pag-ibig sa Diyos. Kinakailangan na isentro natin ang ating puso sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, isentro sa Diyos sa puso mo. Pakisabi sa katabi mo, isentro sa Diyos ang puso mo. Pakisabi na ulit, gising ka. Isentro mo ang puso sa Diyos. Ito ang tunay na panalangin. Magising tayo sa katotohanan. Isentro ang ating puso sa Diyos. Makiusap tayo ng may pag-ibig sa Kanya. Ito ang panalangin na Siya'y ating Ama na hindi tayo pabayaan sapagkat mahal tayo ng Diyos. At tayo'y kailangan ding magpahayag, una, ng pag-ibig sa Kanya at pag-ibig o pagmamahal sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung hindi tayo marunong umibig, wala tayong buhay panalangin. Kung hindi tayo marunong magpatawad, walang buhay panalangin. Kung hindi tayo bukas sa ating kapwa-tao, hindi tayo maugnay sa Diyos. At ang panalangin ay malaliman na ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng mga formula, mga dasal na nagawa na, gaya ng Santa Misa, gaya ng mga debosyon, gaya ng ating pagrosaryo. Pero may panalangin din na sa pag-isip. Ito yung tinatawag nating mental prayer o panalangin sa pagnilay-nilay. O dili kaya yung tinatawag nating panalangin na tayo ay magkaroon ng malaliman na pakinig sa Diyos. Ito yung contemplative prayer. Ano man ang ating panalangin, kailangan nating gawing may puso at may pag-ibig upang ang pagmamahal ng Diyos ay ating madama at naipadama sa iba at tayo rin nagpapadama at gumagawa ng paraan na ating iugnay ang ating sarili na may pag-ibig sa Diyos. Yung lahat na gustong maugnay sa Diyos na may pag-ibig, pumalakpak ng mas malakas pa upang tayo ay maging maugnay sa Diyos, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso, sapagkat kung may pag-ibig tayo, ang panalangin natin ay lalong masigla at ang ating ugnayan sa Diyos ay isang ugnayan ng taimtim na panalangin, hindi lang marubdob na pagsasaksi sa ating panampalataya. Una sa lahat, manalig tayo. Pangalawa, umibig tayo. Pangatlo, na ang panalangin ay para sa Diyos at hindi sa atin. Amen? Purihin natin ang